Ang mundong palakasan sa Thailand ay kasalukuyang dumaranas ng isang malaking pagkabigla dahil ang aking anak na babae ay umalis na sa Thailand. Isang henyo na batang manlalaro ng volleyball na pinag-agawan ng mga nangungunang universidad sa Thailand sa pamamagitan ng mga scholarship at suportado ng mga sponsor tulad ng Nike ay nag-anunsyo ng kanyang paglipat sa isang high school sa Turkey. Sa simula, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Siya ay itinuturing na kinabukasan ng volleyball sa Thailand. Ngunit bakit niya pinili ang bandilan na may bituin at kasukle? Bilang isang inang ay isang taon na ang nakalipas ay nanginginig sa galit. Ngayon, isang taon pagkatapos, handa na akong buksan ang aking puso at isalaysay ang buong kwento. Ngayon, naiintindihan ko na ang aking anak. Ano ba talaga ang nangyari? Narito ang aking nakagugulat na kwento. Ako si Kanika, nakatira ako sa bangko. Ang aking anak na babae ay nagtaksil sa Thailand. Noong ika-7 ng gabi, nakaupo ako na may hawak na malamig na beer sa aming sala sa Thonburi, Bangkok. Pinag-isipan ang masinabi ng aking anak na si Mali ilang oras lang ang nakalipas na yumanik sa buong buhay ko. Inay, lilipat po ako sa isang high school sa Turkey. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa mesa ay naroon ang liham ng pagtanggap na may full scholarship mula sa Chulalongkorn University, kasama ang walang tigil na mga tawa mula sa Thammasat University at Kasetsart University. Ang aking anak na babae na tinaguriang kinabukasan ngang pambabaeng volleyball gang Thailand ay tatalikuran ang lahat para sa Turkey. Patawad po, inay. Pero ito ang pinili ko. Pakiramdam ko, lahat ng 17 taon ng buhay ng aking anak na pinahirapan kong buuin ay nawalang saysay sa isang iglap. Ako si Kanika, 45 taong gulang, dating manlalaro ng volleyball. Ngayon ay isang guro ng physical education sa isang high school sa Bangkok. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong kinwestiyon ang aking pagiging isang ina. Sa totoo lang, naramdaman kong pinagtaksilan ako dahil tinalikuran ng aking anak ang pinakamahalagang yaman na ipinagmamalaki ko, ang palakasan ng Thailand. Isang taon na ang lumipas mula nang umalis ang aking anak. Kaninang umaga, tiningnan ko ang kanyang walang laman na silid. Sa dingding, nakasabit pa rin ang uniforme ng Youth National Team ng Thailand na may manipis na alikabok. Ang uniformeng iyon ay dating karangalan ng aming pamilya. Ngunit kagabi, pinanood ko ang finals ng National High School Volleyball Tournament ng Turkey sa YouTube at napayak ako. Nakita ko ang aking anak na naglalaro sa ilalim Pangalang Island na may numero 19 sa likod para sa isang sports academy sa Istanbul. Kausap niya ang kanyang mga kasamahan sa Turkish. Masarap na kumakain ng kebab at yumuyukod sa mga tagahanga pagkatapos ng kanilang tagumpay. Sa larawang iyon, nakita ko ang isang kaligayahan na hindi ko pa nakikita sa aking anak noon. Ngayon, isasalaysay ko ang kwento ng nakaraang taon. Isang masakit ngunit sa huli ay magandang paglalakbay para sa akin. Isang inang nagsisikap na maunawaan ang kanyang anak na pinili ang Turkey. Ngunit una sa lahat, kailangan kong ikuwento kung saan nagsimula ang lahat. Paano ko nakilala ang aking asawang Turko at bakit sinikap kong palakihin si Mali bilang isang 100% Thai? Sa simula, wala talaga akong maintindihan dahil ang aming pamilya ay isang ordinaryong middle class na pamilyang Thai. Mayroon kaming bahay na may swimming pool sa likod bahay sa isang tahimik na lugar sa Thonburi na nasa isang maganda at ligtas na school district. At higit sa lahat, si Mali ay ganap na Thai, ipinanganak at lumaki sa Thailand. Siyempre alam niyang Turko ang kanyang ama. Ngunit iyon ay isang impormasyon lamang. Pinalaki ko si Mali bilang isang tunay na Thai. Ang wika sa bahay ay Thai lamang. Ang kulturang itinuro ko sa kanya ay kulturang Thai at itinanimim ko sa kanya ang mapagpapahalagang Thai. Naniniwala ako na iyon ang pinakamabuti para sa kanyang kinabukasan. Nagsimulang maglaro ng volleyball si Mali sa edad na 7. Inirehistro ko siya sa isang community sports club malapit sa aming bahay nang walang masyadong inaasahan. Ngunit sa unang araw pa lang, tinawag akong coach. Ginang Kanika, espesyal po ang anak ninyo. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong talento. Mula sa araw na iyon, umikot ang buhay ko kay Mali.
gigising ng 5 ng umaga para sa morning practice. Pagkatapos ng klase, may mga session sa club at tuwing weekend, may mga biyahe para sa mga kompetisyon, nakakapagod ngunit masaya ako. Ang makita si Mali na lumalaki ay lahat-lahat na para sa akin. Sa edad na 13, napili siya para sa koponan ng Bangkok. Sa edad na 15, nakapasok siya sa Youth National Team ng Thailand. Ang PPTV HD36 ay gumawa ng isang espesyal na dokumentaryo tungkol sa isang sumisikat na bituin at nakatanggap pa siya ngalo na sponsorship mula sa Nike. Lahat ay perpekto, ngunit sa araw na iyon lahat ay gumuho. Gusto kong maglaro ng volleyball sa Turkey. Sa una akala ko nagbibiro siya ngunit seryoso ang mga mata ni Mali at nakipag-ugnayan na pala siya sa isang sports academy sa Turkey. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Hindi mo maintindihan, inay, ang mapinagdaanan ko. Ang masalitang iyon ay parang saksak sa aking puso. Ano ang hindi ko naintindihan? Ang buong kwento ay nagsimula 21 taon na ang nakalipas. Noon, ako ang pangunahing setter ng volleyball team ng Chulalongkorn University. At malapit nang matapos, pinag-isipan ang isang profesional na karera. Isang araw, inirekomenda ng isang kaibigan ang isang masarap na kainan sa Huay Huang area. Kanika, nasubukan mo na ba ang tunay na pagkaing Turko? Ibang mundo iyon. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa. Ngunit dahil sa kuryosidad, pumunta ako. Ito ay isang mali na kainan na may karatula na Emre's Kitchen. Papasok ko pa lang, isang kakaibang amoy nga magapampalasa ang sumalubong sa aking ilong. Magandang araw po. Bati sa akin ngang isang lalaki sa likod ng counter na may malawak na ngiti. Siya ay matangkad, may salamin at mukhang matalino. Unang beses niyo po rito, iminumungkahi ko ang kaaming mercimek çorbası lentil soup. Mercimek çorbası, nag-alangan kong binikas at natawa siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko itong hindi maanghang. Iyon ang una naming pagkikita ni Emre, ang aking asawa. Siya ay isang graduate student sa film school at nagtatrabaho sa kainan para sa kanyang matrikula. Ang pagkaing dinala ay isang mangkok na masarap na maasim na sopas sa isang malaking bowl. Nanginginit ng bahagya ang aking kamay nang sumubo ako sa unang pagkakataon. Ngunit nang tumama ang sabaw sa aking bibig, ako ay namangha. Ang lasa ay malinamnam, komplikado ngunit napakahusay na nakakatugma. Talagang napakasarap. Kamusta po? Wow, napakasarap. Mula sa araw na iyon, 3 beses sa isang linggo akong pumupunta sa kainan na iyon. Kahit na sinasabi kong para kumain ng mercimek çorbası, ang totoo ay para makita si Emre. Isang araw, siya ang unang nakipag-usap. Manlalaro kang volleyball, hindi ba? Napanood ko ang laro nga Chulalongkorn. Talaga, ang galing ng spike mo, hindi ka kapani-paniwala at dun kami naging mas malapit. Ikinuwento ni Emre na naglaro rin siya ng volleyball sa Turkey nung high school. Ang aming pagkakatulad sa volleyball ay mabilis na nagugnay sa amin. Ang volleyball sa Turkey ay iba sa volleyball sa Thailand. Mas nakatuon ito sa teamwork at napakatibay ng depensa. Interesante. Gusto kong makita. Ipinakita sa akin ni Emre ang mga video ng mga laro ng Women's National Team ng Turkey. Ang estilo ng paglalaro ay talagang naiba. Kung ang Thailand ay tumataya sa bilis at individual na kasanayan, ang Turkey naman ay umasa sa sistema at matatag na depensa. 6 na buwan pagkatapos naging kami. Sa kabilang ang pagkakaiba sa kultura, inakala kong malalampasan namin ang lahat dahil si Emre ay mahusay magsalita ng Thai at mabilis na nakaangkop sa kulturang Thai. Ngunit pagdating sa kasal, lumitaw ang aming unang hindi pagkakasundo. Kanika, umuwi tayo sa Turkey. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Pupunta ako sa Turkey para makilala sila. Sa Turkey bago magpakasal, karaniwang ipinakikilala ang pamilya ne bawat isa. Tradisyon iyon. Naalangan akong sumang-ayon na sumakay na eroplano papuntang Turkey. Ang 9 na oras na biyahe ay nakakapagod. Ngunit nang makita ko ang masayang mukha ni Emre, tiniis ko sa Istanbul Airport. Naghihintay na ang kanyang nga magulang. Hoş geldiniz kanika. Niyakap ako nga mahipit ng ina ni Emre. Kahit hindi gaanong magaling ang kanyang Thai, naramdaman ko ang kanyang katapatan. 1 linggo ako sa Turkey at maraming nakita. Ang mamataong palengke, ang masinaunang moske,
Ang paglalakbay sa probinsya para kumain ng kebab lahat ay bago at kakaiba. Ngunit napakabait sa akin ng pamilya ni Emre, lalo na hindi ko malilimutan ang mercimek çorbası na niluto ng kanyang ina. Kung gusto mong maging manugang sa pamilyang ito, dapat mahilig ka sa mercimek çorbası, biro niya. Sa una, nabigla ako sa masarap na lasa. Ngunit sa malamang dahilan, humingi pa ako ng isa pang mangkok. Pagbalik sa Thailand, nagkaroon kami na malit na kasal. Si Emre, pagkatapos na kanyang pag-aral ay nagsimulang magtrabaho sa media industry habang ako ay nakingkurong PA sa high school. Naging maayos ang lahat, naniniwala ako na kung may pag-ibig, malalampasan ang anumang pagkakaiba sa kultura. Ngunit nang malaman kong buntis ako, lumitaw ang mga unang alalahanin. Ano ang magiging pagkakakilanlan ng aming anak, Thai o Turko? Tumawa si Emre at sinabing, bakit hindi pareho? Pwede nating palakihin ang ating anak na kinukuha ang pinakamahusay sa parehong kultura. Ngunit, hindi ako sigurado. Para magtagumpay sa Thailand, naniniwala akong dapat siyang maging isang perpektong Thai. Kaya nagpasya ako. Palalakihin natin ang ating anak bilang isang tunay na Thai. Nang isilang si Mali, iginiit kong ang pangalan niya ay dapat Thai lamang, Mali. Pwede ba nating bigyan siya ng pangalang Turko rin? Maingat na mungkahi ni Emre. Ngunit umiling ako. Sa Thailand, hindi kailangan ng pangalang Turko. Magdudulot lang iyon ng kalituhan. Mukhang nadismaya si Emre, ngunit sa huli ay pumayag. Nalaman ko na lang kalaunan na lihim na binigyan ni Emre ang aming anak ng isang Turkong pangalan sa kanyang puso, Aylin. Lumaki si Mali na maganda. Ang kanyang buho ay hindi itim na itim kundi may kulay kastanyas na may malalaking mata at matangos na ilong. Isa siyang napakagandang mestiza. Wow, kakaiba ang ganda ng batang iyan. Magiging modelo siya balang araw. Madalas sabihin ng mga kapitbahay, ngunit naramdaman kong ang atensyon na iyon ay isang pasanin. Ayaw ko siyang palakihin bilang isang espesyal na bata kundi bilang isang ordinaryong batang Thai. Ipinasok ko siya sa isang Thai-speaking nursery school sa edad na 3. Pwede nating turuan siya ng Turkish sa bahay. Malaking bentahe ang pagiging bilingual. Mungkahi ni Emre. Ngunit tumutol ako, kahit ang Thai ay mahirap ng gawing perpekto. Bakit pa nating gagawing komplikado ang mga bagay? Pwede namang matutunan ang Turkish sa ibang araw. Minsan kinakausap ni Emre si Mali sa Turkish. Ngunit kapag tinitignan ko siya, agad siyang lumilipat sa Thai. Sa edad na 5, unang nagsimulang magtanong si Mali tungkol sa kanyang dalawang pagkakakilanlan. Inay, bakit hindi kasing itim ng buhok ni Pem ang buhok ko? Dahil kulay kayumanggi ang buhok ng tatay mo, anak. Bakit hindi siya katulad ng ibang tatay? Natigilan ako sandali ngunit mahinahon na sumagot. Lahat tayo ay makakaiba, anak. Ngunit lahat tayo ay pare-parehong Thai. Tumango si Mali. Ngunit mukhang hindi niya lubos na naintindihan. Sa edad na 7, dumating ang mapagpasyang sandali. Sa isang community sports club malapit sa aming bahay, nagbukas sila ng klase ng volleyball para sa mga bata. Inay, naglaro ka rin ng volleyball, hindi ba? Gusto kong subukan. Sa unang araw na pumasok si Mali sa gym, naningning ang kanyang mata nang makita ang bola ng volleyball. Nang ituro sa kanya ng coach ang mapangunahing galaw, nagawa niyang ulitin ito sa unang subo pa lang. Wow! Isang henyo ito. May atleta ba sa pamilya ninyo? Naglaro ako energy volleyball sa universidad. Kaya pala. Ngunit hindi lang ito may papaliwanag ng genetics. Ito ay tunay na talento. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang buhay volleyball ni Mali. Araw-araw siyang nagsasanay at naglalaro tuwing weekend. Lumago siya sa isang nakakagulat na bilis. Sa edad na 10, nanalo siya ng Most Valuable Player Award sa kanyang club team. Sa seremonya niya ke parangal, sinabi ni Mali, mahal ko si inay at si itay at ang aking mga lolo at lola. Dumating mula sa Turkey, ang mga magulang ni Emre para makita sa unang pagkataon ang kanilang apo. Ne kadar da yetenekli Aylin. Sabi ng kanyang lola sa Turkish na ikinalito ni Mali, sino po si Aylin? Ikaw iyon, apo, ang pangalan mo sa Turkey. Nagulat na tumingin sa akin si Mali. Agad kong sinubukan na ayusin ang sitwasyon. Gusto ka lang niyang tawagin ng ganyan? Huwag mong pansinin. Ngunit mula sa araw na iyon,
Madalas bumubulong si Mali sa harap ng salamin. Aileen, sino ba talaga ako? Sa pagbabalik tanaw, marahil doon nagsimula ang kanyang pagkalito sa pagkakakilanlan. Nang pumasok siya sa middle school, naging mas komplikado ang sitwasyon. Mali, ano ka ba? Tayo Turko? Tanong ng isang kaibigan sa unang araw sa oras ng tanghalian. Sumagot si Mali na may halong pakalito. Tay lang ako. Hindi, ang ibig kong sabihin ang lahi mo. Kalahati. Nagtawanan ang ibang mga bata marahil walang masamang intensyon. Ngunit mukhang napakalungkot ni Mali. Noong gabing iyon tinanong niya ako, Inay, sino po ba talaga ako? Ikaw si Mali at iyon ang pinakamahalaga. Pero sa eskwelahan, tinatanong nila kung saan ako galing. Sabihin mong galing ka sa Bangkok, hindi po. Ang ibig nilang sabihin ay kung saan galing ang mga ninuno ko, bumuntong hininga ako. Ang tatay mo ay galing sa Turkey at ako ay dito ipinanganak. Ngunit ang pinakamahalaga ay tay ka. Mukhang hindi kontento si Mali ngunit hindi na nagtanong pa. Sa eskwelahan hindi malinaw ang katayuan ni Mali. Para sa mga batang Tay, siya ay isang half-Turko. Para sa ibang mga half-breed, mukha siyang Tay. Mabuti na lang sa volleyball team, tinanggap siya. Ang lakas ng palo ni Mali. Hindi ka kapani-paniwala. Kinilala ng kanyang makasamahan ang kanyang talento at iyon ang napalakas ng kanyang loob. Nagunit patuloy pa hinga malilit na insidente. Isang beses nang pumunta kami sa isang restaurant na Turko, kinausap, energy servidora, si Mali sa Turkish. Paumanhin po, nagsasalita lang po ako nga Thai. Ay pasensya na, akala ko kasi Turka ka, mestisa ka pala. Gusto mo ba ngang berek na may ayran? Hindi po. Salamat. Mukhang nagulat ang serbidora. Turko na hindi kumakain ng berek. Pawi, tinanong ni Mali. Inay, kakaiba po ba ako? Isang Turko na hindi nagsasalita ng Turkish. Hindi gusto ang pagkaing Turko. Hindi ka kakaiba, anak. Pinalaki ka lang bilang isang Thai. Pero hindi rin naman ako 100% Thai. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Noong grade 8, isang malaking insidente ang nangyari. Ito ang finals NH Regional Championship at mula sa panig NH kalaban may miga kakaibang sigaw. Ingat kayo sa Turka na iyan. Paparating na ang palonidya. Natahimik ang buong gym. Sinaway sila ang referee. Ngunit sa puntong iyon, nasira na ang mentalidad ni Mali. Karaniwan siyang nakakapuntos na hindi bababa sa 3 puntos. Ngunit noong araw na iyon, 10 puntos lang ang nagawa niya. Pagkatapos ng laro, humagulgol si Mali sa sasakyan. Bakit nila ako hinaganito? Gusto ko lang namang maglaro ng volleyball. Dahil may mataong hangal sa mundo na walang alam, huwag mo silang pansinin. Paano ko hindi papansinin? Saan man ako mapunta, outsider ako sama Thai at sama Turko. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap ni Emre. Naghihirap si Mali dahil sa kanyang dalawang pagkakakilanlan. Sinabi ko na sa iyo, dapat nating ituro sa kanya ang kulturang Turko. Dapat may balance. Mahalaga pa ba yan ngayon? Siyempre mahalaga, Turko rin si Mali. Para magtagumpay sa Thailand, anong tagumpay kung hindi masaya ang anak natin? Sa unang pagkakataon, sinigawan ako ni Emre. Tila sumabot lahat ng kanyang pinipigilang damdamin. Ilang araw pagkatapos, nakmungkahi si Emre, ngayong summer vacation, umuwi tayo sa Turkey. Gusto na rin ni Mali na makita ang kanyang lolo't-lola. Pro may volleyball camp siya, 1 linggo lang. Kailangan din ni Mali ng pahinga, naalangan akong sumang-ayon. Hindi alam na ang desisyong ito ang magbabago sa lahat. Bago ko ikwento ang paglalakbay sa Turkey, kailangan ko munang ikwento kung paano naging sumisikat na bituin si Mali sa volleyball ng Thailand. Sa edad na 14, bilang isang freshman sa high school, nasa radar na siya ng mga scout mula sa iba't ibang universidad sa kanyang taas na 5'9". Kamangha-manghang pagtalon at likas na pakiramdam sa bola lahat ay perpekto. Ginangkanika, espesyal si Mali. Ang antas niya ay lampas na sa high school. Sabing coach ng eskwelahan, ang isang freshman na maging pangunahing manlalaro ay unang pagkakataon sa kasaysayan ng paralan. Sa kanyang unang season, nag-average si Mali ng 22 puntos bawat laro, isang lokal na pahayagan
ang naalathala ng isang artikulo na may headline na Volleyball Prodigy from Thonburi at nagsimulang dumating sa aming paaralan ang mga scout mula sa mga universidad. Ang Thammasat University ay nakpakita ng interes. May mga tawag mula sa Kasetsart at ang Chulalongkorn ay nais ng isang paunang kasunduan. Pakiramdam ko ay lumilipad ako sa alapaap sa sobrang saya. Ang pangarap na hindi ko natupad ay malapit ng maging katotohanan para sa aking anak. Iyon ang akala ko. Sa edad na 15, isang mas malaking kaganapan ang nangyari. Isang tawag mula sa Thailand Volleyball Association. Nais naming imbitahan si Miss Mali Sornova na sumali sa tryouts para sa Youth National Team. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Karaniwan ang mga atleta ay nakakapasok sa koponan na ito sa edad na 17 o 18. Si Mali ay inimbitahan sa edad na 15. Sa araw ng tryouts, pumunta kami sa training center. Mayroong 60 sa mga pinakamahusay na atleta mula sa buong bansa na nagtipon doon. At sa gitna nila, si Mali ay namumukot tangi. Sino ang babaeng iyon? Hindi ka panipaniwala ang galing niya. Tingnan mo ang ganggulo NG atake niya. Imposible, pati ang ibang mga atleta ay namangha sa kakayahan ni Mali. Pagkatapos ng isang linggong pagsubok, inihaya ang mga resulta. Mali Sornova, napili. Siya ang pinakabata sa 18 na piling manlalaro at higit pa, nakakuha siya ng pwesto sa starting lineup bilang opposite spiker sa Aeroplano Pauwi. Sinabi ni Mali, "Inay, parang panaginip. Ire-representa ko ang Thailand. Karapat-dapat ka diyan anak." At ngayon simula pa lang ito. Sa sandaling iyon talagang nanining ang mga mata ni Mali. Naalala ko pa ang larawan niya na buong pagmamalaking nakatayo sa kanyang uniforme na may bandila ng Thailand. Ang unang internasyonal na torneo ay ginanap sa Turkey. Kinabahan si Mali ngunit naglaro ng mahusay. Nakapuntos ng 15 laban sa Indonesia at 21 laban sa Malaysia. Higit pa, nanalo siya ng Best Youth Player Award. Ang kinabukasan ng Thailand ay napakaliwanag, sabi ngang komentarista ng PPTV. Sa isang gabi, si Mali ay naging isang pambansang bituin. Pagbalik niya sa eskwelahan, nagbago na ang lahat. Habang naglalakad siya sa pasilyo, lahat ay bumubulong. Ayan na ang national player. Kailangan nating magpa-autograph. Si Mali ay nalilito at masaya. Sa wakas kinilala siya bilang isang bituin sa volleyball. Hindi lang bilang isang batang may lahing Turko. Isang alok na sponsorship para sa mga batang atleta mula sa Nike ang dumating. Kahit hindi malaki ang halaga, ang simbolikong kahulugan nito ay napakalaki. Mali Sornova, ang kinabukasan ng pambabaeng volleyball ng Thailand. Sabing kinatawan ng Nike sa pagpirma ng kontrata. Napaya ako habang pinapanood si Mali na nagpopose para sa mga litrato. Ang aking anak ay naging isang tunay na kinatawan ng Thailand. Ngunit ang sandaling iyon ng kaluwalhatian ay hindi nagtagal. Binago ni COVID-19 ang lahat. Kinansela ang mga torneo. Itinigil ang pagsasanay. Napilitan si Mali na manatili sa bahay. Sa simula, kaya pa, nagsasama kami bilang isang pamilya o nagsasanay siyang mag-isa sa likod bahay. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Lahat ito dahil sa virus na galing China. Nakagulo-gulo ang lahat, sabi ngang isang estudyante sa online class. O nga, kasalanan lahat ng mga Asyano. Dagdag ngang isa pa. Tumigas ang mukha ni Mali sa screen. Sinaway silang guro ngunit nasaktan na ang kanyang puso. Isang bagay na katulad nito ngunit nakatuon sa mga Turko ay nagsimulang mangyari. Dahil sa tumataas na tensyon sa politika, dumami ang mga hate crime laban sa mamay lahing Turko. Isang araw, nakaranas si Emre ng isang hindi magandang insidente pauwi mula sa tindahan. Umuwi ka sa bansa mo, Turko. May sumigaw sa kanya at itinulak siya. Mabuti na lang at hindi siya gaanong nasaktan ngunit nasira ang kanyang loop. Nang malaman ito ni Mali, nagtanong siya, "Itay, ano po bang ginawa nating mali?" "Wala tayong ginawang mali anak. Ang problema ay nasa mga taong walang alam." Ngunit nanatiling madilim ang mukha ni Mali. Ilang araw pagkatapos, isang mas nakakagulat na insidente ang nangyari sa Instagram ni Mali. Nagsimulang lumitaw ang mga mapanirang komento. "Pekeng Thai, umuwi ka sa Turkey mo. Ay representa ang Thailand, isang malaking biro,
Itinapon ni Mali ang kanyang smartphone at isinara ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Bakit nila ako ginaganito? Dito naman ako ipinanganak. Nung gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinabi niya, "Inay, gusto kong malaman kung anong lugar ang Turkey." Sa ikalawang taon kandemya, lumala ang sitwasyon. Muling nabukas ang mapaaralan, ngunit hindi na katulad ng dati ang kapaligiran. Ang tingin sa likod ng mamaskara ay tumutusok. "Hoy, ayusin mo ang mask mo, baka mahawa pa kami." May sumigaw kay Mali sa pasilyo. Nakunwari si Mali na hindi narinig ngunit nakita kong kinuyom niya ang kanyang kamao. Naipagpatuloy ang pagsasanay sa volleyball. Ngunit nawala na ang dating sigasig. Nagkaroon din nga maliliit na lamat sa koponan. "Mali, okay ka lang?" tanong ni Priyaw. Ang kapitan, dati silang matalik na makaibigan. Ngunit kamakailan ay lumayo na sila sa isa't isa. "Oh, okay lang ako. Sinabi kasi nga magulang ko na huwag akong masyadong lumapit sa nga Turko." "Pasensya na." Nagulat si Mali. Naramdaman niyang pinataksilan siya ngang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi lang isa o dalawang beses nangyari ang ganito. Hindi siya iniimbitahan sa mga party ng koponan. At ang mausapan sa locker room ay madalas na tumitigil kapag pumapasok siya. Sila ay mga kasamahan lang sa loob ng court. Sa labas, siya ay isang outsider. Isang araw isang malaking insidente ang nangyari. Ito ay isang laro laban sa isang matagal ng karibal. Paglabas pa lang ni Mali sa court mula sa panig na mga tagahanga na kalaban, sumigaw sila na "Turkiye! Turkiye! Turkiye!" Natigil ang klaro, kinuha ng aming school principal ang mikropono at sinaway sila ang ngunit sira na ang momentum. Noong araw na iyon, naglaro si Mali ng kanyang pinakamasamang laro. Ang kanyang maserva ay hindi tumatawid sa net, ang kanyang mapalo ay lumalabas. Tila gumuho ang kanyang espiritu. Sa ikatlong set, lumapit si Mali sa coach at sinabing, "Hindi ko na po kaya, palitan niyo na po ako." Iyon ang unang pagkakataon na siya mismo ang humiling na lumabas sa laro. Pagkatapos ngaro, pagkasakay pa lang namin sa kotse, humagulgol si Mali, "Inay, hindi ko na kaya." "Anong hindi mo na kaya?" "Ang volleyball, ang pagre-representa sa Thailand. Ito ay isang mahirap na yugto lang. Malalampasan din natin ito." "Hindi, inay. Hindi mo naintindihan. Hindi mo alam kung gaano kasakit araw-araw. Hindi ako Thai, kahit sa matang lahat." Noong gabing iyon, hinubad ni Mali ang kanyang uniforme ng Youth National Team ng Thailand at itinago ito sa ilalim ng kanyang aparador. Kinabukasan, nakita ko ang isang nakakagulat na tanawin. Si Mali ay abala sa panonood ng isang bagay sa kanyang laptop. Ito ay isang laro ng Turkish Collegiate Volleyball League, ang TVF Sultanlar Ligi. "Anong pinapanood mo?" "Pambabaeng volleyball ng Turkey, ang Sultanlar Ligi." "Bakit mo yan pinapanood?" "Na-curious lang po ako." Ang mamanlalaro sa screen ay maaring hindi kasing lakas ngunit nagpakita sila ang isang kamanghamanghang depensa at ang pinakakahanga-hanga ay ang kanilang teamwork. Ang paraan ng pajakap nila at pag-encourage sa isa't isa ay nagpapakita ng isang malakas na pagkakaisa. Wow, ang galing. Hindi matangkad ang manlalarong ito, pero napakagaling ng tehnik niya. Naningning ang mata ni Mali. Iyon ang masiglang ekspresyon na matagal ko nang hindi nakikita. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Emre, "May malubhang sakit ang lola mo. Umuwi tayo sa Turkey ngayong summer." Karaniwan tututol ako. Ngunit nang makita ko ang kalagayan ni Mali, naramdaman kong kailangan ng pagbabago. "Sige, tara na." Nagulat si Mali. "Talaga po, pupunta tayo sa Turkey?" Sa loob ng ilang linggo." "Wow, pwede po ba tayong manood ng volleyball dun?" Sa unang pagkakataon, nagpakita siyang ganong pananabik. Isang araw bago kami umalis, naksanay si Mali na bumati sa Turkish. "Marhaba." Benim ada Mali, tumawa si Emre at tinuruan siya. "Pwede mo ring sabihin na Aylin, iyon ang pangalan mo sa Turkey." "Aylin, kakaibang pakinggan pero baka magustuhan ko." Hindi ko pa alam, noon na ang pangalang ito ang magbabago sa buhay ni Mali magpakailanman. Sa airport nagtanong si Mali, "Inay, sa Turkey po ba titignan din nila akong kakaiba?" "Hindi ko alam." "Anak, tingnan natin pagdating doon." Habang pinapanood ko ang eroplanong lumilipad, kinabahan ako.
paano kung saktan ulit ng Turkey si Mali? Ngunit minsan ang lugar kung saan tayo nasasaktan ay maaari ring maging lugar ng pahilom. Sa loop na siyam na oras na biyahe, pinanood ni Mali ang mga video na volleyball sa Turkey. Nasa ulo na niya ang mga panggalan naga maraming manlalarong Turko tulad Nina Eda Erdem, Zehra Güneş at Hande Baladın. Inay, hindi kapanipaniwala ang laro sa Turkey. Maring hindi ganun kalakas pero ang teknik ay nasa pinakamataas na antas. Nang makita kong muling masiglang nagsasalita si Mali tungkol sa volleyball, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Tila sinusubukan niyang hanapin sa volleyball na Turkey ang isang bagay na hindi maibigay sa kanya na volleyball na Thailand. Pagdating namin sa Istanbul Airport, naghihintay na ang mga magulang ni Emre. Naku, Aylin, apo ko, ang laki-laki mo na. Niyakap ngang mahigpit ng lola niya si Mali. Medyo nahihiya si Mali ngunit mayroon siyang hitsurang ginhawa sa kanyang mukha. Ellerinizden öperim, anne. Nagmano si Mali sa isang hindi pamilyar na paraan. Kahit hindi siya marunong mag-Turkish, tila nagkaintindihan ang kanilang mga puso. May sinabi ang lola niya kay Emre at isinalin niya ito. Sabi niya, miss na miss ka na raw niya. Ipinagmamalaki ka raw niya. Pauwi sa kanilang apartment sa Istanbul, mausisang tumingin si Mali sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali, ang mga karatula sa wikang Turkish, ang mga lokanta lahat ay bago at kakaiba. Inay, dito lahat sila kamukha ni Itay, kakaiba pero sa magandang paraan. Pagdating namin sa bahay, natipon na ang lahat ng kamaanak. Ang kanyang mapinsan, tiyahin at tiyuhin ay lahat mainit na sumalubong kay Mali. Wow, ang ganda naman ni Aylin. Totoo magaling kang mag-volleyball? Ang galing. Sa simula, kailangang isalin lahat ni Emre. Ngunit hindi nagtagal ay naging comfortable na ang lahat. Lalo na si Semre. Ang kanyang pinsan na kidat niya na inalahan si Mali. Abla Aylin, narinig ko sobrang galing mo raw mag-volleyball. Naglaro rin ako sa eskwelahan. Sabi ni Semre sa medyo magaling na Thai. Ang komunikasyon ay hindi naging problema talaga. Nasa team din ako ang school. Mabilis silang naging makaibigan. Para sa hapunan, naghanda ang kanyang lola nega mercimek çorbası at börek. Aylin, kaya mo ba ang maanghang? Nang isalin nito ni Emre umiling si Mali, hindi pa po ako sanay. Okay lang yan, masasanay ka rin. Maingat na nahanda ang kanyang lola ng ibang mapakain para kay Mali na hindi maanghang. Ang pag-alalang ito ay nakaantik kay Mali. Pagkatapos ngang hapunan, naalok si Semre. Abla Aylin, gusto mo bang bisitahin bukas ang gym sa eskwelahan ko? Nagpa-practice ang volleyball team. Talaga? Naman. Gustong gusto ko. Nagningning ang mga mata ni Mali. Kinabukasan pumunta kami sa isang sports academy para sa mga babay sa Istanbul. Kahit na summer vacation, masipag na nagsasanay ang volleyball club. Wow! May bisita tayong manlalaro galing Thailand. Ang tangkat. Mausisang tiningnan ng mamanlalarong Turko si Mali. Lumapit sa amin ang coach. Narinig ko na miyembro ka ang youth team ng Thailand. Isang malaking karangalan para sa amin. Tumulong si Semre sa pagsasalin. Opo, salamat po. Kung hindi mo mamasamayin, gusto mo bang sumubok na mag-ensayo kasama namin? Magandang karanasan ito para sa aming nga manlalaro. Tiningnan ako ni Mali. Ang kanyang nga mata ay puno ngang pakiusap. Pwede po ba, inay, siyempre, anak, sige na at magsaya ka, nang hiram si Mali ng damit pang ensayo at tumakbo sa court. Sa simula, medyo alanganin siya dahil parehong iba ang wika at estilong laro. Ngunit nang magsimulang lumipad ang bola sa ibabaw net, naging natural ang lahat. Ang terminolohiya sa volleyball ay isang pandaigdigang wika. Ang nakagulat sa akin ay kung paano siya tinanggap ng mga manlalarong Turko. Kapag may magandang palo si Mali, lahat ay tumatakbo at nakikipag-apir sa kanya. At kapag nakakamali siya, naririnig ang masigaw ngang suporta. Sorondale, Telafi Edris, masayang ngumiti si Mali. Iyon ang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Pagkatapos ng ensayo, umupo sila sa isang bilok sa sahig ng gym at nagsimulang mag-usap. Aylin, paano naiba ang volleyball ng Thailand sa volleyball ng Turkey? Tanong ng isang babae. Isinalin nito ni Semre. Nag-isip sandali si Mali bago sumagot. Sa Thailand, mas binibigyan ng diin ang individual na kakayahan.
Dito naman mayroon kayong kamanghamanghang teamwork. Humanga ako. Aling estilo ang mas gusto mo? Sa totoo lang, lagi kong pinangarap na maglaro sa isang team na tulad nito. Tahimik ang lahat sa kanyang nga salita. Tumayo ang kapitan, lumapit at niyakap si Mali. Aileen, kung gusto mong maglaro kasama namin, lagi kang welcome. Isa tayong team. Namuo ang luha sa mga mata ni Mali. Paalis namin sa gym, sinabi ni Mali, Inay, dito hindi ko kailangang maging espesyal. Anong ibig mong sabihin? Sa Thailand, kailangan kong laging patunayan na ako ay Thai, na may karapatan akong mapabilang. Dito pakiramdam ko. Tinanggap nila ako kung sino ako. Nung gabing yon, nagpalitan ng contact information si Mali at ang mga babay sa volleyball club ng Turkey. Ang mga mensahe sa Thai at sirang Turkish na ipinapadala nila ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Isang araw bago kami umalis, naghanda ang mga babay sa volleyball club ng isang maliit na despedida para sa kanya. Aileen, kailangan mong bumalik ha. Pag-uwi mo sa Thailand, sulatan mo kami. Umiyak si Mali. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong ganito akong tinanggap. Maraming salamat sa inyo. Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ni Mali, Inay, gusto kong maglaro ng volleyball sa Turkey. Nanikip ang dibdib ko, ngunit masyadong seryoso ang kanyang mata para baliwalain ko. Pagbalik sa Thailand, tuluyan nang nagbago si Mali. Araw-araw siyang gumijizing ng maga para manood ng mga laro ng Turkish Collegiate League at nagsimulang mag-aral ng Turkish. Sa dingding ang kanyang silid, lumitaw ang mga poster ng mga Turkong manlalaro ng volleyball. Nakpa-practice ka pa ba sa school? Opo, pumupunta po ako. Pero ano, hindi gusto ni Inay? Pakiramdam ko, tinitignan lang nila ako bilang isang kakompetensya. Iyon ang katotohanan. Ang palakasan sa mga high school sa Thailand ay isang matinding kompetisyon para sa isang pwesto sa universidad. Mas mahalaga ang individual na performance kaysa sa teamwork. Noong Setyembre, nang magsimula ang bagong school year, si Mali pa rin ang pangunahing manlalaro ng koponan, ngunit may nagbago na. Ang apoy sa kanyang mata dati ay nawala. Isang araw, isang nakakagulat na balita ang dumating. Tinanggihan ni Mali ang imbitasyon sa training camp ng national team. Tumawag sa akin ang coach. Nabalitaan ko na hindi sasama si Mali sa autumn training camp ng youth team. Bakit niya ginawa iyon? Anak, Inay, ayoko nang ma-representa ng Thailand. Anong sinasabi mo? Pinahirapan mo ito ngang husto. Si Inay ang nagsikap. Gusto ko lang mapasaya si Inay. Tumusok sa akin ang mga salitang iyon. Pero iyan ang kinabukasan mo. Kailangan mong makapasok sa universidad. May mga universidad din po sa Turkey. Ano? At dun binuksan ni Mali ang kanyang laptop. Sa screen ay may impormasyon tungkol sa volleyball sa mga universidad sa Turkey. Boğaziçi University, Bilkent University, Bahçeşehir University. Maraming malalakas na koponan doon. Hindi ka marunong mag-Turkish. Anong gagawin mo doon? Mag-aral po ako. Nagsimula na po ako. Noon ko lang nalaman na gabi-gabi pala ay nag-aral si Mali ng Turkish online. Noong October, isang malaking pagbabago ang nangyari. Isang email mula sa Turkish Schools Volleyball Association ang dumating. Ito ay mula sa coach ng Sports Academy sa Istanbul. Kami ay lubos na interesado kay Miss Mali Sornova. Kung possible, nais naming imbitahan siyang lumipat at maglaro ng volleyball sa aming paralan. Sa una, naisip kong baliwalain ito dahil ang alok ay tila impossible. Ngunit nalaman ito ni Mali. Inay, may sulat po ba mula sa school sa Istanbul? Paano mo nalaman? Nag-email din po sa akin ang coach at gusto ko pong pumunta. Impossible. Hinihintay ka ng Chulalongkorn. Hindi po ako papasok sa Chulalongkorn. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng malaking pag-away. Sinubukan ni Emre na manatiling neutral ngunit sa huli ay pumani kay Mali. Hindi ba ang pinakamahalaga ay maging masaya si Mali? Masaya? Ang pagtalikod sa kanyang kinabukasan ay kaligayahan? Ang kinabukasan ay hindi lang iisang daan. Pwede rin siyang magtagumpay sa Turkey. Naramdaman kong pinagtaksilan ako. Maging ang asawa ko ay hindi pumanig sa akin. Ilang araw pagkatapos sinabi ni Mali ang mga mapapasyang salita. Inay,
Sa Turkey pwede akong maging isang manlalaro lang na volleyball. Hindi ang manlalaro na may lahing Turko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Noong Nobyembre, pinanood ni Mali ang finals ng Turkish Collegiate League sa YouTube at umiyak. Anong nangyari? Pumasok sa finals ang school na iyon. Kung nandun sana ako. Dinuro ngang tanawing iyon ang aking puso. Talagang namimiss niya ang Turkey. Noong Disyembre sa Pasko, nakmungkahi si Emre. Regaluhan natin si Mali ngang isang biyahe sa Turkey para sa kanyang karawan. Ano? Hayaan natin siyang pumunta ngang ilang linggo para mag-ensayo sa paralang iyon pagkatapos ay bumalik. Kung pagkatapos nun ay hindi pa rin magbago ang isip niya, kailangan na nating siyang payagan. Pagkatapos ang maraming pag-isip, pumayag ako. Kung hindi ko siya mapipigilan, hayaan siyang subukan ito mismo at magdesisyon. Tuwang-tuwa si Mali. Talaga po, pwede po talaga akong pumunta. Sa loob ng 2 linggo, hindi naktagal. Mag-isang lumipat si Mali papuntang Turkey. Nakakabahala na payagan ang isang 16 taong gulang na mag-isa ngunit nangako ang pamilya ng kanyang pinsan na si Cemre na alagaan siya. Nag-video call kami araw-araw. Kamusta ka? May problema ba? Wala po. Sobrang saya. Si Mali sa screen ay mukhang tunay na masaya. Suot niya ang sports uniform ng paralan sa Istanbul. Kumakain nga si Mit kasama ang kanyang mabagong kaibigang Turko at nagbibiruan sa sirang Turkish. Inay, dito pakiramdam ko kabilang ako. Parte akong team. Lumipas ang 2 linggo. Pagbalik ni Mali, mukha siyang napaka-confident. Inay, nakapag-desisyon na po ako. Pupunta po ako sa Turkey. Hindi ko na siya mapigilan. Ang mamata ng aking anak ay nagsasabing ito talaga ang gusto niya. At noong Pebrero, dumating ang alok ng full scholarship mula sa Chulalongkorn University. Personal na pumunta sa aming bahay ang coach ng volleyball team ng Chulalongkorn. Si Mali ang manlalaro na hinahanap namin. Bibigyan namin siya ng full scholarship at ng pinakamahusay na mga kondisyon. Magalang na nakinig si Mali ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Salamat po, pag-isipan ko po. Pagkaalis ng coach, sumabo ako. Naintindihan mo ba kung gaano kalaking oportunidad ito? Naintindihan ko po pero nakapagdesisyon na po akong pumunta sa Turkey. Iyon ang Chulalongkorn, ang universidad kung saan nag-aral ang nanay mo. Nandun ang pinakamagandang volleyball program sa Thailand. Pangarap yan ni inay, hindi po sa akin. Natahimik ako sa mga salitang iyon. Sa mesa ay naroon ang admission letter mula sa Chulalongkorn at ang mga papeles para sa paglipat sa paralan sa Istanbul. Parang langit at impyerno. Anong gagawin mo sa diploma mula sa isang eskwelahan sa Turkey? Mag-aral po ako sa universidad sa Turkey at magpapatuloy sa paglalaro ng volleyball. Alam mo ba kung magkano ang sahod sa professional league sa Turkey? Maging practical ka. Hindi po pera ang pinakamahalaga. Pero buhay mo yan? Opo. Buhay ko, hindi buhay ni inay. Siga ni Mali. Hindi ko pa siya nakitang ganun. Sinubukang mamagitan ni Emre, ngunit walang nangyari. Kumalma muna kayong dalawa. Mali, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Para po sa akin o para sa pangarap na hindi natupad ni inay? Natahimik ang lahat dahil sinabi ni Mali ang katotohanan. Para ba talaga kay Mali ang iniisip ko o para sa sarili ko? Nagpatuloy ang 1 linggong Cold War. Nagkikita lang kami sa hapunan ngunit hindi nag-usap. Isang gabi, narinig ko ang iyak mula sa silid ni Mali. Nag-alinlangan ako sa harap ng pinto ngunit sa huli ay kumatok. Mali, pwedeng pumasok si inay? Opo. Nakaupo si Mali sa kama at tinitingnan ang litrato kasama ang kanyang mga kaibigang Turko. Siguro nahihirapan ka. Kung naiintindihan lang ako ni inay, hindi po sana magiging mahirap. Natatakot akong magsisikabalang araw. Nagsisisi na po ako. Araw-araw na nandito ako sa Thailand ay isang pagsisisi. At doon ibinigay sa akin ni Mali ang kanyang tala-arawan. Nakasulat dito ang pinahalong Thai at Turkish. Ngayong araw sa practice, tinukso na naman akong Turka. Nakunwari ang coach na hindi narinig. Hanggang kailan ko kailangang patunayan na Thai ako? Nanikip ang dibdib ko sa sakit. Sa Turkey lahat ay iba. Tinanggap nila ako agad. Tinatawag nila akong Aylin. Sabay-sabay kaming kumakain. Pakiramdam ko parte ako ngang isang tunay na team. Pro Thai ka talaga po eh. Bakit walang tumitingin sa akin bilang isang Thai? Hindi ako makasagot.
Ilang araw pagkatapos tumawag ang school guidance counselor. Ginang kanika, narinig kong tinanggihan ni Mali ang Chulalongkorn. Totoo po ba? Hindi pa po siya nakakapagdesisyon. Interesado rin po ang ibang universidad. Boğaziçi, Bilkent. Salamat po, pag-isipan namin. Ibinaba ko ang telepono at bumuntong hininga. Bakit niya tinatanggihan ang isang oportunidad na kinainggitan ng lahat? Noong gabing iyon, sinabi ni Emre sa isang seryosong tono, "Mahal, payagan na natin si Mali." Seryoso ka ba? Sa isang lugar kung saan hindi masaya ang isang tao, hinding-hindi siya magtatagumpay. Pumunta tayo sa Thailand para sa isang mas magandang buhay, hindi ba? Hinahanap din ni Mali ang kanyang mas magandang buhay. Ang ibig mong sabihin mas magandang buhay sa Turkey para kay Mali? Marahil o. Noong Marso, hindi ko na may pagpapaliban pa ang desisyon. Kailangan ng sagot ng Chulalongkorn at kailangan ng paralan sa Istanbul na malaman ang petsa ng kanyang paglipat. Nagkaroon kami ng family meeting, Mali. Huling tanong na ito, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa Turkey? Opo. Hindi ka magsisisi? Kung hindi po ako pupunta, pagsisisihan ko ito habang buhay. Matatak ang tingin ni Mali. Kung gayon may isang kondisyon. Kailangan mong ipasa ang proficiency test sa Turkish kahit level 4 lang at lahat ng bakasyon uwi ka. Pangako po. Lumapit si Mali at niyakap ako. Inay, mahal kita. Salamat po sa pag-unawa. Ang totoo hindi ko naintindihan. Nagpasya lang akong igalang ang pinili nga aking anak. Ilang araw pagkatapos nagpadala ako ng isang magalang na liham ngang pagtanggi sa Chulalongkorn. Maikli ang kanilang sagot. Nang hihinayang kami. Good luck kay Mali sa kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, mula sa paralan sa Istanbul, isang mensahe ngang pagbati ang dumating. Hinihintay namin ang aming manlalarong si Aileen. Tutulungan namin siyang maging pinakamahusay. Wala nang atrasan. Alis na si Mali noong Marso patungong Suvarnabhumi International Airport. Mas kaunti ang bagahe ni Mali kaysa sa inaasahan ko. 2 maleta at isang bag ng volleyball. Ito na ba ang lahat ng kailangan para sa 17 taon ng buhay? Dala mo ba lahat ng kailangan mo? Opo. Ang iba bibilhin ko na lang sa Turkey. Bakit napagkaikli ng daan papunta sa check-in counter? Hindi nagtagal. Nasa security check na kami. Bawal na po kayong pumasok. Ibinalik ako sa realidad ng sinabi ng security guard. Tinataboy ko na talaga ang aking anak. Niyakap ng mahigpit ni Emre si Mali. Mag-ingat ka, anak. Kung may problema, tawagan mo agad ang itay. Opo itay, mahal kita. Ako naman. Niyakap ko si Mali at tumulo ang aking maluha. Pasensya na kung pinilit kita. Hindi po inay. Kayo po ang pinakamagaling na ina. Pumili lang po ako ng ibang daan. Maging masaya ka ha. Naintindihan mo. Pangako po. Pinanut ko si Mali na dumaan sa security. Lumingon siya at kumaway. Ang tanawing ito ay parang noong unang araw niya sa eskwelahan. Biglang tumakbo pabalik si Mali. Inay, muntik ko nang makalimutan. Kinuha niya ang isang sulat mula sa kanyang bulsa at inilagay sa aking kamay. Basahin niyo po kapag lumipat na ang eroplano. At tumakbo na naman siya. Sinundan ko ng tingin ang kanyang likod hanggang sa mawala siya. Sa kotse pauwi. Binuksan ko ang sulat. Para kay inay. Salamat po sa pagpapalaki sa akin sa loob ng 17 taon. Ang desisyon ko po ay marahil nagdulot ng malaking kalungkutan sa inyo. Pasensya na po. Ngunit inay, mas mahal ko po kayo kaysa sa inaakala ninyo. Nagsimula akong maglaro ng volleyball dahil gusto kong maging katulad ninyo. Nagsikap akong mag-ensayo para mapasaya kayo. Hinding-hindi ko malilimutan ang hitsura ninyo na puno ngang pagmamalaki ng suotin ko ang uniforme ngang national team ng Thailand. Para lang doon, sulit na ang lahat ng pagsisikap. Ngunit inay, sa Thailand, pakiramdam ko ay nasasakal ako. Araw-araw, kailangan kong patunayan na kabilang ako, na may karapatan akong mapunta rito. Pagod na po ako sa Turkey. Sa unang pagkakataon, naging ako ang sarili ko. Kapag tinatawa nila akong Aileen, sa di malamang dahilan, kumakalma ang puso ko. Para bang natakpuan ko ang isang nawawalang bahagi ng aking sarili. Sinubukan ninyo akong palakihin bilang isang perpektong Thai, hindi ba?
dahil naniniwala kayong iyon ang pinakamabuti para sa akin. Naintindihan ko po, ngunit inay, hindi po ako pwedeng maging isang perpektong Thai. Turko rin po ako. Kahit hindi ninyo ito itinuro, dumadaloy sa aking maugat ang dugong Turko. Nang unang beses kong matikman talaga ang pagkaing Turko, nang tawagin ako ni Lola na Aileen, nang sumigaw ako nga hadi, kasama ang mga kaibigan ko sa Turkey. May isang bagay na nag-click. Hindi po ako taksil. Sinusubukan ko lang pong maging buo para si Mali na Thai at si Aileen na Turko ay maging isa. Naniniwala po ako na isang araw may intindihan ninyo kung bakit ko pinili ang landas na ito. Kung bakit ito mahalaga sa akin. Magsisikap po ako ng husto sa Turkey. Pangako po, magiging isang anak ako na ipagmamalaki ninyo. Siguro lang hindi sa paraang inakala ninyo. Mahal kita, inay, nang sobra-sobra ang iyong Aileen. Humagulgol ako habang binabasa ang sulat. Inakbayan ako ni Emre. Nakmacho na talaga ang anak natin. Pauwi sa bahay, binuksan ko ang pintong silid ni Mali. Sa walang laman na silid, tanging ang uniformeng Youth National Team ng Thailand ang nakasabit at sa ilalim nito ay isang note. Inay, iwan ko po ito rito dahil bahagi rin po ito ng akin. Ngunit mula ngayon, susubukan ko ng magsuot ng ibang uniforme. Kinabukasan, naging kakaiba ang normal na buhay. Nagising ako at wala si Mali. Sa hapunan, may isang bakanteng upuan. Kamusta na si Mali? Tanong ngang isang katrabaho. Sumagot ako ngang paikot. Nag-aral na siya sa isang malakas na volleyball school sa Turkey. Ano? Bakit? Mas maganda ang mga kondisyon dito. Wala akong may sagot. Isang linggo pagkatapos, isang video call mula kay Mali ang dumating. Inay, okay lang po ako. Si Mali sa screen ay suot ang school uniform ng paaralan sa Istanbul. Mukha siyang isang ordinaryong high school student na Turko. Kamusta ang school? Nasasanay na po. Mahirap ang pag-aral pero tinutulungan ako ng kaibigan ko. May ingay sa likod. Aileen, pakinaman kami. Sumilip ang kanyang kaibigang Turko sa kamera. Merhaba teyze. Okay lang po si Aileen. Aileen sa gitna ng mga natatawang babae, malawa ang ngiti ni Mali. Iyon ang isang tunay at relax na ngiti na bihirang makita sa Thailand. Pagkatapos na tawag, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Masaya akong makita siyang masaya. Ngunit kasabay nito, nang hihinayang ako na hindi siya kailanman nakmukhang nun sa Thailand. Noong Oktubre, isang larawan mula kay Mali ang dumating. Ito ay balita tungkol sa pagsali niya sa tryouts para sa Youth National Team ng Turkey. Dito hindi nila tinitingnan ang nasyonalidad. Tinitingnan lang nila ang kakayahan. Noong Nobyembre, isa pang balita ang dumating. Inay, nakapasok po ako sa final selection ng youth team. Ano, hindi ako makapaniwala. 3 buwan pa lang siya sa Turkey. Congratulations anak. I'm so proud of you. Iyon ang unang pagkakataon na binati ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso. Noong Disyembre, bago ang Pasko, umuwi si Mali para sa bakasyon. Ang Mali na nakita ko sa airport ay malaki na ang ipinagbago. Siya ay confident, may masayang mukha at higit sa lahat, mukha siyang payapa. Inay, na-miss kita. Ako rin. Hindi ka ba pumayat? Mabigat po ang training pro masaya. Pawi nakikipausap si Mali sa telepono sa Turkish. Kahit hindi matatas, napaka-natural. Ang galing mo ng mag-Turkish. Araw-araw ko pong ginagamit kaya nasanay na. Sa hapunan, gumamit si Mali ng kutsara at tinidor. Wow, kumakain ka ng pagkaing Turko. Opo. Marami na po akong kinakain pero hindi pa rin po kaya ang sobrang anghang. Napansin ko ang maraming maliliit na pagbabago. Ang natural na paggamit na kubyertos, ang paraan ng pagmamano at paminsan-minsan may mga salitang Turkish sa gitna ng usapan. Inay, malaki na po ba ang pinagbago ko? O pero mukha kang napakasaya. Sobra pong saya. Para bang sa unang pagkakataon, natakpuan ko ang lugar ko. Nag-isip ako dahil sa masalitang iyon. Ibig sabihin, sa buong panahon, hindi ko nabigyan ang aking anak ng isang tunay na lugar sa buhay. Natapos ang 2 linggong bakasyon, oras na para bumalik sa Turkey. Inay, sa susunod huwag na po kayong iyak. Hindi na, sanay na ako. Ngunit umiyak ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, ibang luha. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa pagmamalaki sa paglago ng aking anak. Enero.
Nagsimula na ang bagong taon. Ang unang bagong taon na wala si Mali. Isang araw, nanonood ako ng YouTube at nagulat ako. Lumabas si Mali sa isang video na may titulong Turkish National High School Volleyball Championship. Isang import ba ito para tulungan ang team? Hindi. Siya ay isang opisyal na miyembro ng Sports Academy ng Istanbul. Sabing komentarista na punong papuri. Pinanood ko ang video ng laro. Si Mali ay naging isang ganap na ibang manlalaro. Dati madalas siyang maglaro ng solo. Ngayon, isa na siyang ganap na team player. Ang set ni Aylin ay napakatumpa. Lumipat siya mula sa pagiging spiker patungong setter. Mula sa isang tagapalo patungo sa isang taga-orkestra ngang laro. Nagpasya akong basahin ng makomento. Ang galing ni Aylin. Hindi ba siya Turka? Ang laro niya purong Turko. Ngayong taon siguradong magcha-champion ang Sports Academy ng Istanbul. Naramdaman ko ang pagmamalaki, ngunit kasabay nito may counting fight. Sa Thailand, siya ay isang atleta na may lahing Turko. Sa Turkey, naging si Aylin siya. Ilang araw pagkatapos, napadala sa akin si Mali ng isang video. Inay, gawa po itong media club ng school. Ito ay isang 10 minutong dokumentaryo na may titulong Isang Araw sa Buhay ni Aylin. Gising ng alas 6 ng umaga, morning practice, pag-aral, tanghalian kasama ang mga kaibigan, evening practice, paggawa ng takdang aralin. Ito ay isang normal na buhay ng isang high school student na Turko ngunit perpektong nakablend din si Mali. Sa bahagingang panayam, nung una po, hindi ako makakain na maanghang at hindi ako marunong mag-Turkish. Pero napakabait na mga kaibigan ko. Tinuruan nila akong lahat. Isang kasamahan sa tabi niya ang sumingit. Sobrang sipa ni Aylin, pati kami nagugulat. Ngayon may punto na siyang taga-Istanbul. Ang paraan ng kanilang pagtawa ay napakanatural. Ang goal mo ba ay makapasok sa national team? Opo, gusto kong ay representa ang Turkey. Ayon po ang pangarap ko. Habang pinapanood ang video, naisip ko, ito ba talaga si Mali o si Aylin? Simple lang ang sagot, pareho sila. Noong Pebrero, isang hindi kapani-paniwalang balita ang dumating. Inay, napili po ako sa official lineup ng youth national team ng Turkey. Talaga? Ang galing, anak. Sa Abril may Asian Youth Championship sa Thailand. Congratulations, anak. I'm so proud of you. Sa pagkakataong ito, 100% tapat. Hindi mahalaga kung aling bansa ang kanyang kinakatawan. Ang mahalaga ay natutupad ng aking anak ang kanyang pangarap. Noong Marso, nagsimula ang Turkish National High School Volleyball Championship. Gabi na sa Istanbul. Nungit nanood ako ng live. Ang Sports Academy ng Istanbul ay pumasok sa semifinals. Ang kalaban ay isang malakas na koponan mula sa Ankara. Naging dikit ang laban at umabot sa ikalimang set, 24-24. Si Mali ang magsaserve. Napakakalmado ni Mali. Tumakbo ang kanyang magkasamahang Turko at pinalibutan si Mali. Sumisigaw sa tuwa ngunit natabla ulit ang score. Championship point na para sa kalaban. Pagkatapos ngang isang mahabang rally, nagbigay si Mali ngang isang perpektong set sa spiker at nakapuntos ito. At sa huli, nanalo ang Sports Academy ng Istanbul. Napaupo si Mali sa sahig at umiyak. Tumakbo ang kanyang mga kasamahan at nagsimula na ring umiyak. Aylin, ang galing mo, nagawa natin. Lumapit ang kamera kay Mali. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ngunit ito ang pinakamasayang mukha na nakita ko. Sa panayam pagkatapos ng laro, sumagot si Mali sa Turkish. Teşekkür ederim takım arkadaşlarıma. Tek başıma yapamazdım. Bu, tüm takımın gücü. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita ngang matatas na Turkish. Ang mga salitang iyon ay puno ngang tunay na damdamin. Sa finals, kahit na natalo sila sa isang dikit na laban, ang pagiging pangalawa ay isang magandang resulta. Napanalunan ni Mali ang Beseta Award. Nang makita ko ang litrato mula sa seremonya, naante ako. Ang larawan ni Mali, hindi ni Aylin, nahawa ang tropeo na may bandila ng Turkey sa likuran. Nung gabing iyon, sinabi ni Emre, mukhang tunay, na masaya si Mali. Marahil Mali tayo sa buong panahon, hindi Mali, mayroon lang palang ibang daan. Noong April, sa wakas ay pumunta, ako sa Turkey para panoorin ang aking anak na maglaro sa isang internasyonal na kompetisyon.
Sa eroplano, marami akong naisip. Naalala ko ang aking mga taon sa kolehiyo, ang pakabigla ng lumipat mula sa isang probinsya papuntang Bangkok. Galing ka sa isaan, puro palayan lang doon. Hindi ba? Ang punto mo, probinsyana, ito ay isang magarbong ngunit malamig na lugar. Lahat ay mukhang mayaman at sunod sa moda. Ako naman isang simpleng babay mula sa probinsya. Ganun din sa volleyball club, kanika, panggalan ng taga-bukid, magaling maglaro pero ang pakikipag-usap. Tanging ang coach ang kumilala sa akin, kanika, isa kang diamante na hindi pa napapakinis. Kapag napakinis, ikaw ang magiging pinakamahusay. Natiis ko, dahil lang sa mga salitang iyon, naksanay ako ngang mag-isa gabi-gabi. Sinubukang gayahin ang mga babae sa Bangkok. Binago ang aking pananamit, 2 taon pagkatapos. Sa wakas ay kinilala ako. Nakapasok ako sa starting lineup, naging bahagi ng koponan. Ngunit minsan namimiss ko ang bahay, ang somtom ng aking ina, ang bukit ng aking ama, ang malawak na palayan. Dun hindi ko kailangang magsikap na maging espesyal. Kaya bakit ko itinulak si Mali sa parehong paghihirap? Marahil dahil ayaw kong maranasan ng aking anak ang parehong hirap na dinanas ko. Naisip ko na kung palalakihin ko siya bilang isang tunay na taga-Bangkok mula sa simula, magiging maayos ang lahat. Ngunit si Mali, mula pa nang isilang ay isang outsider na sa isang paraan. Ayaw ko lang itong aminin. Sa airport, habang naghihintay ng connecting flight, nag-text ako kay Mali. Malapit na si Inay. Good luck, anak. Cheer ako sayo, Inay. Darating po talaga kayo? Ang saya ko po. Pagdating ko sa arena sa Istanbul, naghihintay na si Mali sa lobby. Inay, si Mali, suot ang uniforme ng national team ng Turkey, ay tumakbo papunta sa akin. Ang bituin at gasuklay sa kanyang dibdib ay napakatingkad. Kamusta ka? Mas lumakas po ang loop ko ngayong nandito si Inay. Binati ko ang Turkong coach. Kayo po ang ina ni Aileen. Magandang araw po. Napakasipag na bata ni Aileen. Mabilis siyang nakaangkop sa team. Lahat ay pumupuri kay Aileen. Ang unang laro ay laban sa South Korea. Habang nakaupo ako sa stands, isang grupo ngang nga Turko ang umupo sa tabi ko. Ay kayo po pala ang nanay ni Aileen. Malaki po ang inaasahan namin sa kanya. Ang galing-galing niya. Ang nga taong hindi ko kilala ay nag-cheer para sa aking anak. Hindi ko ito naranasan sa Thailand. Nagsimula ang laro. Si Mali ay nasa starting lineup, Turkiya, 7 numara, Aileen Sornova. Nang tawagin ng announcer ang kanyang pangalan, umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan mula sa stands. Aileen, hadi. Kumaway si Mali, mukha siyang napaka-natural at comfortable. One-sided ang laban. Ang mga set ni Mali ay tumpa, at ang koponan ng Turkey ay gumalaw na parang isang makina. At isa na namang puntos mula sa set ni Aileen, punong pagmamalaking sabi ng komentarista. Ang pinakakahanga-hanga sa akin ay ang kanyang pamumuno. Patuloy niyang pinapalakas ang loob ng kanyang makasamahan at sa mga timeout, aktibo siyang nagbibigay ng opinion sa Turkish. Abla, subukan natin ang quick attack. Kahit hindi perpekto, nakakaintindihan sila ngang mahusay. Nanalo sila 3-0. Si Mali ang may pinakamaraming assists. Pagkatapos ng laro, inanyayahan ako ng mga Turko na kumain ng baklava. Para po sa inyo, nanay ni Aileen, ang Aileen natin ang the best. Ang init ng kanilang pagtanggap ay nagpaluha sa akin. Wala nito sa Thailand. Sa gabi, nakaroon kami ng oras na mag-isa kasama si Mali. Kamusta? Napanood po ba ni Inay ang laro? Iba na po ako, diba? Hindi na po ako nag-isa. Anong ibig mong sabihin? Sa Thailand, may pressure na kailangan kong maging magaling. Kapag nakamali ako, pupunahin ako. Parang, kaya pala, may lahi kasing Turko. Laging may kailangan akong patunayan. Huminto sandali si Mali bago magpatuloy. Dito, parte lang ako ang team. Kung magkamali ako, okay lang kasi tutulungan ako ng lahat. Noon ko lang naintindihan kung ano talaga ang isang team. Naantik ako. Pasensya na kung pinilit kita. Hindi po iyon kasalanan ni Inay. Siguro ganyan din po kayo tinuruan. Hindi ba na kung gusto mong magtagumpay sa Thailand, kailangan mong maging perpekto? Iyon ang totoo. Ganun ako namuhay buong buhay ko. Ngunit Inay,
Nakahanap po ako ng isang lugar kung saan hindi kailangang maging perpekto. Isang lugar kung saan tinanggap ako kung sino ako. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog sa hotel. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kakitid ang pagtingin ko sa mundo. Nagtakda ako ng isang pamantayan ng tagumpay at ipinataw ito sa aking anak, ngunit si Mali, natakpuan niya ang sarili niyang daan. Natakpuan ang kaligayahan na hindi ko inaasahan. Sa semifinals, kalaban nila ang China, isang malakas na koponan, ngunit lumaban ang Turkey hanggang sa huli. Pagkatapos ng isang matinding laban sa 5 set natalo sila. Ngunit ginawa ni Mali ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng laro, lumapit sa kanya ang coach ng China at sinabing, "Isa kang mahusay na setter." Nakakuha ng magaling na manlalaro ang Turkey. Sa laban para sa ikatlong pwesto, nanalo sila at nakuha ang tansong medalya. Sa sandaling iyon, niyakap ni Mali ang kanyang mga kasamahan at umiyak. "Teşekkür ederim ablalarım. Hepinizi seviyorum." Sa seremonya, Neke Parangal, itinas ang bandila Neke Turkey. Inilagay ni Mali ang kanyang kamay sa dibdib at nakinis sa pambansang awit. Kahit hindi niya ito makanta ng perpekto, ang kanyang tindig ay puno ng paggalang. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi taksil si Mali. Siya ay isang matapang na pionir na natakpuan ang kanyang pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang kultura. Pagkabalik mula sa Turkey, maraming nakbago. Una, nagsimula akong mag-aral ng Turkish dahil gusto kong makipag-usap kay Mali. "Anong ginagawa mo?" "Nag-aral akong ng Turkish. Kung gusto kong makausap ang anak ko, kailangan kong matuto." Nagulat at natuwa si Emre. "Sa wakas, binuksan mo na ang iyong puso. Medyo huli na yata." "Hindi pa huli." Matutuwa si Aylin. Nung Mayo ang finals ng High School Volleyball Championship ng Turkey. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pumasok sa finals ang Sports Academy ng Istanbul. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Turkey. Sumama rin si Emre. Puno ang arena sa Istanbul. Napakadami ng tagahanga ng Sports Academy. Aylin. Sa tuwing naririnig ko ang sigaw na iyon, umapaw ang aking emosyon. Ang kalaban ay ang defending champion. Mas mahina sila sa papel ngunit ang Sports Academy ay may pagkakaisa. Sila ay isang team na si Mali ang sentro. Pagkatapos matalo sa unang set, nanalo sila sa ikalawa at ikatlo. Sa ika-4 na set, lamang sila ng 20-19. At sa sandaling iyon, nasaktan ang daliri ni Mali. Timeout. Bumalik si Mali sa bench. Namamaga ang kanyang daliri. "Kaya mo pa bang maglaro?" tanong ng coach. "Opo, kaya ko po." Pagkatapos bendahan, bumalik siya sa court. "Alam kong masakit ang pagset ngunit hindi ito ipinakita ni Mali." 23-24 match point. Nakunwaring magsiset si Mali ngunit biglang tumalon at inatake, hanap na nalito ang maka-blocker na kalaban. Puntos. Nanalo ang Sports Academy sa set na yon at sa isang 3-1 na panalo. Sila ang naging kampiyon. Naging isang dagat ng luha ang arena. Niyakap ni Mali ang kapitan at matagal na umiyak. "Nagawa natin, Aylin. Salamat." Habang pinapanood si Mali na itaas ang tropyo at sumisigaw sa tuwa, umiyak din ako. Ang nakatayo dunay hindi si Mali na pinalaki ko kundi si Aylin na lumago sa sarili niyang lakas. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Mali sa akin. "Inay, nakita niyo po ba? Champion po kami." "Nakita ko, anak. I'm so proud of you." Biglang umiyak si Mali. "Ngayon naiintindihan na ako ni inay, diba?" "O naman, pasensya na kung huli na." Dumating din si Emre at yumakap. "The best ang anak natin." Lumapit sa amin ang ibang mga manlalaro at kanilang mga magulang. "Nanay ni Aylin, maraming salamat po. Naging champion kami dahil kay Aylin." Lahat sila ay taos, pusong nagpasalamat sa amin. Sa gabi inimbitahan kami sa isang victory party. "Nanay ni Aylin, kumakain po ba kayo ng pagkaing Turko?" "Oo naman." Unti-unti na akong natututo. Nang unang beses akong sumagot sa Turkish, nagulat ang lahat. "Wow, ang galing niyo pong mag-Turkish." "Hindi pa. Nag-aral ako para makausap si Aylin." Naging mas mainit ang samahan, sinabi ng coach. Espesyal na bata si Aylin. Bukod sa kanyang kasanayan, may talento siyang pag-isahin ng team. Noong una,
Nag-alala rin ako kung paano siya maka-adjust. Lumabas na mas Turko pa siya kaysa sa aming mga estudyanteng Turko. Napakagalang, marunong makisama sa matatanda at sa mas bata. Ipinagmamalaki ko na naka-adapt si Mali sa bagong kapaligiran at lumago sa sarili niyang lakas. Gabi na pauwi sa hotel, kumapit si Mali sa aking braso. Inay, nanghihinayang pa rin po ba kayo na hindi ako pumasok sa universidad sa Thailand? Hindi na. Sa totoo lang, may kaunti. Ngunit mas mahalaga na masaya ka, ngayon ko lang iyon nahanap. Inay, magsisikap po ako ng husto sa universidad sa Turkey. At balang araw, gusto ko pong maglaro sa Professional League ng Turkey at makapasok sa national team ng Turkey. Natigilan ako sandali. Seryoso ka? Opo. Ang i-representa ang Turkey sa internasyonal na entablado ang pangarap ko. Noong gabing iyon, nakausap ko si Emre, naging napakatata nga anak natin. Marahil mas matalino pa siya kaysa sa atin. Sana hindi na lang tayo tumutol noong una. Hindi. Kailangan ang prosesong ito para sa iyo, para sa akin at para kay Aileen. Iyon ang totoo. Ang proseso ng hidwaan at pagkakasundo na ito ang nagpatibay sa aming pamilya. Kinabukasan, bago umalis kang Turkey, inihatid kami ni Mali sa airport. Inay, sa susunod na summer vacation, uwi po ako sa Thailand. Siyempre laging naghihintay ang kwarto mo. Mahal kita, Inay. At salamat po sa pagbibigay sa akin ng kalayaan. Mahal din kita, anak. Kahit ikaw si Mali o si Aileen, ikaw pa rin ang anak na ipinagmamalaki ko. Mula sa eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, hindi taksil ang aking anak. Mas matapang siya kaysa sa akin. Isang babaeng may malawak na puso. May kakayahang yakapin ang parehong kultura. At sa wakas, naintindihan ko na ang pag-ibig ay pagpapakawala, pagtitiwala at paghihintay hanggang sa mahanap at tahakin ng iyong anak ang sarili niyang landas. Iyon ang buong kwento ni Kanika. Isang inang Thai na sa simula ay itinuring na taksil ang kanyang anak. Ngunit sa huli ay naunawaan na hindi siya nataksil kundi pumili ng isang matapang na landas upang hanapin ang kanyang dalawang pagkakakilanlan. Ngayon, si Aileen ay nasa huling taon na ng high school sa Turkey at nakahanda para sa universidad. Maraming universidad ang nagpadala ng alo sa kanya at patuloy siyang matagumpay na naglalaro para sa Youth National Team ng Turkey. Marahil sa loob ng ilang taon, makikita natin ang isang espesyal na tanawin. Ang larawan ng isang atletang ipinanganak sa Thailand ngunit kinakatawan ang Turkey. Lumalaban para sa bandila na may bituin at kasuklay sa internasyonal na entablado. Marahil, ito ay isang bagong anyo ng pagkakakilanlan sa panahon ng globalisasyon kung saan hindi kailangang pumili ng isa kundi maaring yakapin ang maraming kultura at mamuhay kasama ang nga ito. At iyon ay hindi isang kahinaan kundi isang kalakasan. Ngayon mas magaling na mag-Turkish si Kanika. Kapag nag-video call siya sa kanyang anak, hindi na niya sinasabing I love you sa English, kundi sa Turkish na kanyang pinag-aralan. Seni seviyorum kızım.